sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. Lunas ay may extension na. Lunas Extension. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila. Tutok na po dito sa programang Lunas Extension sa DZRH at RHTV. Samahan niyo po muli kami for 30 minutes at pag-usapan po natin ang ating kalusugan, pangangalaga ng ating katawan at pag-iwas sa iba't ibang karamdaman. Welcome po sa programang Lunas Extension sa DZRH at RHTV. Makakasama po Ella Nidansal at ngayong gabing ito sasamahan pa nga rin po tayo ng ating pinagkakatiwalaang family at integrative medicine specialist. I-welcome po natin Dr. Irene Lim. Kumusta? Magandang gabi. Magandang gabi po sa inyong lahat, Eli, and Luzon, Visayas, and Mindanao. Hopefully ho, kayo ay nasa magandang kalagayan at also in good health. Yes, sana nga po yung ating mga kababayan ay nasa mabuting kalagayan at syempre sa amansulok ng bansa ingat po tayo dahil tag-ulan na nga rin po at back to school para sa mga estudyante. Kaya naman pag-uusapan natin ngayon, Doc, nako, paulit-ulit na UTI. Ano nga rin po ba ang dahilan niyan? UTI, meaning to say urinary tract infection. Baka yung mga estudyante natin dyan, yung mga nanay-tatay natin dyan, nakakaranas nga rin po ng paulit-ulit na UTI at maaaring makarelate sila sa ating discussion ngayon. Bakit nga po ba, Doc, madalas nagkaka-UTI yung hindi ba tuluyang gumagaling kahit nag-antibiotic na Iyan ba ay dahil sa nakakaligtaan kasi yung pag-inom ng antibiotic yung nakainom naman po within the day, pero yung oras hindi na-meet. Yes, and minsan underdose. Opo. Maliban po sa underdose, Doc, ano po yung dahilan pa? Okay, karamihan ho, actually very common to sa mga women na medyo menopause na at ayan ho, kakainom lang ng antibiotic after 2 weeks, meron na naman ho. Common ito sa menopause ng kababaihan. It is because bumabagsak ng oxygen ng babae pag menopause, then estrogen kasi has something to do with the lining of our urinary tract. So, numinipis na ho, kaya madali na hong kapitan ng infeksyon. At bukod po doon, namamali na rin ho yung balance ng ating good and bad bacteria. Kaya women who are menopause women, ugaliin yung gumamit ng wag ho sabon sa paghugas ng inyong genital area. Gamitan niyo ho ng mga feminine wash? Feminine wash talaga. Kasi ho, ang dapat pH ng ating genitals is acidic dapat. Now, pag ang sabon ho is alkaline. So, nawawash out nyo yung acidity every time nagsasabon kayo ng genital area. While itong mga feminine wash, acidic po. Tamang-tama lang ho ang pH nito sa ating genitals. So, pag alkaline ho, na-wash out yung acidity, madaling kapitan ng mikrobyo. And minsan naman ho, katulad ng sabi ni Eli, mali ang oras ng inom. Kasi ho, pagka mali ang oras, halimbawa, every 8 hours. Ibig sabihin kasi, pag every 8 hours, bagsak na yung half-life ng gamot. Nakainom ka after 12 hours. So yung 4 na oras yun na dapat uminom ka na, nakapag-multiply na ho yung germs by that time. No? So, kilala na nung bacteria yung yung antibiotics mo. No? And another is, yung pinuputol ho ang pag-inom. Ang sabi ng doktor, 10 days. Ikatlong araw, better na yung patient. Ang nangyari, tama na, pinutol na, baka masobrahan Tinigil ako na. ng gamot. Yes. Alam nyo, alisin nyo ho sa mindset nyo yung tama na kasi baka masobrahan ako ng gamot, masira ang kidney ko. Tanggalin nyo ho yan sa isip ninyo kasi sa tingin nyo ho ba yung naisip nyo, hindi yan naisip ng doktor. Bago nyo pa ho yung naisip na yan ng doktor. So, yung mga binibigay ho sa inyong gamot, iyan ho yung mga walang masyadong side effect. And lalo hong masisira ang kidney ninyo pag di kayo uminom ng tamang antibiotic. And also, pag hypertensive kayo, hindi kayo uminom ng gamot. Baliktad po.
Kung anong sabihin ng doktor, ituloy nyo ho. Another is, pag hindi bakterya ang sanhi, no? Minsan ho, kidney stones. Ayan, bumabara sa ihian and naiipon ho yung ihi. Yung ihi ho, waste product na yan eh. So, nandoon na ho yung mga germs. So, mag-multiply sila, magkakaroon ho ng infection. Pwede rin hong TB sa urinary tract. Siyempre ho, iba ang gamot sa TB. Iba yung natural na pinaiinom nating antibiotic. Pwede rin hong fungal infection. So, hindi siya bacteria. Pwede rin hong viral. So, hindi rin siya bacterial. Tandaan niyo ho, ang antibiotic is just for bacterial infection. Pag naiba na ho ang classification ng microorganism, hindi na ho tatalab ang antibiotic. Or baka naman kala nyo UTI, yun ho pala sexually transmitted disease galing sa husband ninyo. O hindi rin ho tatalab dahil iba rin po ang gamutan nyo dyan. No? And iba ho kasi ang mga STD, meron kayong discharge. No? So ang UTI ho, walang discharge. No? Iba ho yung normal secretion, iba yung discharge. Kasi ang discharge, foul smelling, tsaka medyo yellowish, tsaka purulent. No? Unlike ho yung normal lang which has no smell, no? At saka hindi ho siya sticky. Another reason is pag mahina ho talaga ang immune system ng pasyente. Tulad ho sa mga diabetic patient, kasi nga ho sabi natin yung kanilang sugar ay nasa blood, wala sa cells. So may naka-ready hong pagkain para sa mga microorganism, bacteria, virus, fungi. Ayun ho, nandoon sa dugo ng pasyente, which is kaya ang dali ho nilang lumipat from a normal person to a diabetic patient, no? So, madali ho siyang lumipat sa diabetic patient, matagal ho siyang i-eradicate, no? Also, cancer patient kasi immunosuppress yan, yung may mga malnutrition, kulang ho sa sustansya, yung may mga chronic stress because of release of cortisol, stress hormone, also yung mga kulang sa tulog. And of course, elderly. Another thing is biofilm. Napag-aralan na ho natin to. Ito ho ay protective layer kung saan nakatago sila at hindi naaabot ng antibiotic. So panangga ho nila to. Kaya akala mo hindi tumatalab yung antibiotic mo. Kasi ho, ano siya nagtakip siya nagbalot siya ng sarili niya, ng protective. Makapal yung biofilm. Yes, no? Para ho siyang membrane na basta kumbaga shield nila yan. So akala mo ngayon, pero pag kinulture mo, sensitive naman. Bakit pag binibigay mo sa pasyente, hindi siya talab? O mag-isip ho kayo, baka may biofilm nang nagawa ang germs sa inyo sa katagalan, sa paulit-ulit na yan. How about yung pagpapalakas ng resistensya, Doc, or yung para makalaban yung katawan natin sa infection, yung vitamin C, sapat na tulog, at para sa ganitong usapin, makakatulong nga rin po ba yung pag-take ng yogurt? Actually, yes. No? So, kasi ang nasa yogurt is what? Good bacteria. So, kadalasan ho kasi pag nag-a-antibiotic tayo, pati ho yung good bacteria, natatamaan ho ng antibiotic. So, wala na ho tayong bantay. Ang good bacteria, yan ho ang parang security guard natin sa ating katawan. So, pag yan napatay, libreng-libre ho pumasok yung mga magnanakaw, which is the pathologic germs, no? So, bukod ho doon, yogurt, kaya lang yung iba hindi ho kaya yung lasa ng yogurt, no? Hindi ho lahat ng yogurt kasi masarap no? Yes. And sapat na tubig ho. Ayan, pag kulang ho sa tubig ay talaga hong kakapitan ng infection. Kasi kumbaga hindi nyo ho na pa-flush out, palabas yung mga germs sa inyong katawan. And also kulang sa tulog. Lalo na ho yung mga ang shift ho nila graveyard shift. Oo. So baliktad. Yung immune system ho kasi na tatamaan sa ganyan no? So, and also yung mga hindi ho controlled ang sugar. So, kung may diabetes, controlled naman ang sugar, okay lang. Pero kapag hindi, medyo very prone sa infection. At nutritious diet ang kailangan natin. So, wag hong puro junk foods and puro processed food dahil lang sa wala hong sustansya. Tandaan nyo, pag kakakain nyo lang, gutom na naman kayo. Ibig sabihin, walang sustansya ang kinain nyo.
kasi yung cells ninyo humihingi na naman ng nutrition. So pero pag mabanggit ko ho ang ating Dr. Irene Lim's Herbal Coffee, pag uminom ho kayo ng something masustansya tulad ho ng ating kape, ang isang baso nyo lang ho, busog na kayo and matagal ho kayong magugutom. Ibig sabihin ho, full of nutrition yung ininom ninyo. And of course, bisyo, pag-iwas ho sa paninigarilyo at alak. Kasi ho, talagang may harm ho yan sa ating katawan. Of course, sigarilyo sa ating lungs and alak ho sa ating liver. Yan ho, mga basic yan, basic. Okay. Alamin nga rin po natin, Doc, yung mga warning signs na hindi dapat natin ipagsawalang bahala, at kung ano nga rin po ba yung mga pamamaraan, kung paano nga rin po ba makakaiwas dito sa paulit-ulit na UTI. Yan po ang ating babalikan maya-maya. Meanwhile, Doc, back to school, meron pa nga rin po ba tayong promo para sa mga estudyante? Syempre para sa mga nanay, tatay na nagtitipid pa rin, dahil kakabayad nga rin lamang po nila ng matrikula. Okay, so naka-open pa rin ho ang ating mga promo. So buy 2 plus 1, para kung nalibre nyo dyan yung vector scan, ang binayaran nyo lang ho yung detox and blood cleansing. Drip, pwede kayong magpa-drip kahit hindi kayo nagpa-check up. Atin hong soap, IV anti-aging soap and IV whitening soap, yan ho, So naka 5 plus 1 pa rin ho yan. And also, ayan, napakagaling ho niyan, pambanat at pampaputi ng skin. Yung atin hong beauty set, Love Your Skin, LUBURSKIN. So, kahit ilang apply nyo pa lang ho, makikita nyo ho ang improvement, So, napakagaling ho nito magtanggal ng impurities sa face. Yung atin hong coffee, so Dr. Irene Lim's Herbal Coffee, napakasarap ho nito, walang tumikim nitong hindi nagsabing masarap. At napakasustansya ho nito. Ito ho kasi ay blended with 15 natural, powerful ingredients. Kaya ho marami kaming testimony araw-araw sa mga napapagaling ho ng aming kape. Ito ho ay nakakababa ng sugar, nakakapayat, maganda ho ito sa kidney, And ayan po, yung ating anti-diabetic and anti-obesity shot. So, para ho sa mga hindi maibaba ang sugar, lalo na ho sa mga naka-insulin, na everyday kayo, umaga't gabi, naglalagay, tapos so pagsukat ninyo, mataas pa rin ang sugar, ito na po ang kasagutan. And elderly, ayan, habang hindi pa ho kayo bedridden, So, or alagain, magpa-treatment na ho kayo sa clinic habang hindi pa huli ang lahat. Yung mga ayaw ho ng opera, gallstone, kidney stone, at yung mga barado ho ang puso. So, meron ho tayong protocol na hindi kayo ooperahan pero gagaling kayo, Lately lang ho, may katatapos lang mag-treatment sa aming elderly. So, after the treatment, less than 50% na po yung bara niya sa puso according sa angiogram, Dati ho, 70 to 80% ang bara niya, And advice nga siya for angioplasty or bypass. Also, yung atin hong PRP, platelet-rich plasma, so para ho itong stem cell, pero hindi ho siya stem cell. Kaya, ginagamit ho natin ito para sa mga may damaged organ tulad ng CKD, liver cirrhosis, osteoarthritis, yung mga na-stroke, marami na ho tayong napalakad, nahirap lumakad sa stroke. And also yung atin hong book 1 and book 2, Unveiling the Truth of Diabetes, and also yung Food 101, ang inyong magiging Biblia when it comes to food. And type nyo lang ho ang Doc Irene Lim, both sa YouTube, Facebook, Reels, and TikTok, pati na ho ang ating FB page. Ano ba talaga, Doc? Tayo yung nasa Unit 1101, Clinica Medica 101, Centuria Medical Makati. Our hotline 8546-9412, 0922-875-2899, 0919-995-6168. I repeat, 8546-9412, 0922-875-2899, 0919-995-6168. Usapang paulit-ulit na UTI, babalikan po natin pagkatapos lamang po ng ilang paalala.
Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, Oh. putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. May nagbago, may arte, may budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya. Wow. White rose. White rose papaya. Wow. White rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo, at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ng pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Honestly, sakit. Sakit talaga kasi, we had the twice to beat and we unfortunately lost in the quarters. So, medyo we have like a chip on our shoulder. Okay, what are you surprised most about PBA? At how much love the fans have for this league. It's different, the day I found out that I'm going to have a baby, my mindset. Nagbabalik po second part ng ating discussion dito pa rin po sa programang Lunas Extension sa DZRH at RHTV. Kasama pa rin po natin Dr. Irene Lim at pinag-uusapan pa nga rin po natin paulit-ulit na UTI. Ngayon, Dok, alamin nga naman po natin kung ano nga ba yung mga warning signs na hindi natin dapat i-ignore, at kapag naranasan natin ito, kudyat na ito na dapat na talaga nating ipatingin sa doktor, nang sa gayon mabigyan tayo ng karampatang lunas. So, maliban nga po sa hapdi sa pag-ihi, ano pa nga po ba, Dok, yung mga
hindi natin dapat baliwalain? Okay, so tingnan niyo ho yung inyong urine. Kapag ka ho yan nagkulay tsaa o grossly may dugo ho, wag niyo na hong ipagpatagal. Kailangan pong magpa-check up kayo kasi pwede ho yan ay may kasama na hong kidney stone. At ang kidney stone po, hindi ho basta-basta. Kapag ka ho yan ay malaki at marami at paulit-ulit din, pwede ho kasing magkapeklat o magkaskaring ang ating kidney tiyan. So, tataas po ang creatinine. So, ang tandaan nyo, kaya natin diniscuss ito, it is because ang paulit-ulit na UTI at ang paulit-ulit na kidney stone po, yan ho ay nakakaproduce ng scarring or peklat sa loob ng kidney. Kaya, tataas ho ang creatinine, mauuwi kayo niyan sa dialysis. Na pwede naman ho yang treatable naman ho yan, no? And also, pag may paulit-ulit na kayong lagnat, baka ho umabot na sa taas ng urinary tract, which is the kidney itself. Ang atin ho kasing UTI, pwedeng nasa pinakadulo lamang, urethra, pwede hong umakyat sa ating urinary bladder, yung pantog, pwede rin hong umakyat sa ureter, at pinakadulo po sa itaas yung atin hong kidney, which is nasa level po yan ng ating siko sa bandang tagiliran na medyo likod po or balakang po natin. No? So kadalasan pag umabot na dyan, ang tawag natin pyelonephritis na ang tawag natin. At yan ho ang kadalasang nagkakos ng fever and chills. Kadalasan ho may kasama ng chills yan or giniginaw ang pasyente. At nilalagnat na rin ho. And ayun, kung may kasama hong pagbaba ng timbang ay hindi na rin ho yan normal. Matinding panghihina. Baka ho mamaya kayo ay nauuwi na sa sepsis. Kasi nga ho, di ba? May mga ugat tayo, konektado ho yan sa ating urinary system. Pag masyado hong bagsak ang inyong resistensya, pwede hong kumalat sa buong katawan yung infection at mauwi ho tayo sa sepsis. When you say sepsis, systemic infection of the blood. So bakit ho ba delikado ito? Yung atin hong walls of arteries, sinisira niya ho yun. Kaya tuloy yung ating mga ugat, hindi na ho siya makapag-constrict, hindi na siya makasikip, palagi na lang hong nakabuka or nakarelax. So ang tendency ho, ang BP ng pasyente babagsak, lahat po ng dugo natin nasa legs, sa upper ho, and sa head, wala hong masyadong blood. Kaya ho, nahihimatay. Ang isa hong sign sa panimulang sepsis is nahihimatay ho. At pag check nyo ang BP niyan, napakababa ho. No? Kailangan ho yan. Medical emergency po yan. No? And pagka may pagkalito na o altered na ang mental status sa matatanda. Nangyayari rin yun, Doc, sa mga may UTI na paulit-ulit? Yes, oo. No? And yung mga, kung 3 times a year kayo nagkakaroon ng UTI, ayan ho, matatawag nating paulit-ulit yan. Actually, meron pa ngang more than 3 times a year eh. Minsan, mga menopause women, after 2 weeks, 3 weeks, may UTI na naman. No? So, kahit hindi menopause, Doc, may kaibigan ako na kasi edaran ko rin lang eh, paulit-ulit UTI. No? One of the best thing also to do is mag-injectable antibiotic. Meron kasing nape-penetrate ang injectable antibiotic na hindi kayang i-penetrate ng oral antibiotic lamang. No? So, may nagamot na kaming ganyan. Din siya ng Lyceum. Sa amin lang siya gumaling. In-injectable antibiotic namin, si Din. So, yung injectable antibiotic, Doc, yun po ba yung tinatawag nating complementary approach para sa paulit-ulit na UTI? Actually, hindi pa yun. Bukod sa injectable antibiotic, tulad sa ating clinic, gumagamit tayo ng complementary approach. So, antibiotic plus. Number 1 ho is the laser therapy, low-level laser. So, yan ho, may 3 kulay. So, yung red light is for what? Circulation. Napapaganda ho niya ng circulation, yung mga malalapot ang dugo. So, gaganda ho ang blood flow ninyo at makikita ninyo reddish ho yung blood ninyo. Nasa umpisa ho ay maitim. But pag na-laser na ho kayo, reddish, sabihin marami na hong oxygen. Also, the blue light, ayan, ito ho ang responsible for killing microorganism. So, hindi lamang ho bacteria. Pati kung may virus kayo, may fungus, may protozoans, and eggs of parasite, mapapatay ho yan sa blue light ng laser. And also, yung green light ng laser, yan ho ang responsible for increasing the oxygenation and also yung atin hong immune system, lalakas po. No? Also, meron ho tayong high-dose vitamin C. Napakalaki ho ang naitutulong nito dahilan sa talaga hong lumalakas ang pasyente.
yung immune system nila. At syempre ho, vitamin C is what? Nakakalaban ng infeksyon. Oo, talaga hong magandang panlaban yan. High dose, naka-high dose po. So, talaga hong nakakatulong ito pumatay ng mikrobyo, hindi lamang ho yung bakterya. Nagkakaroon na rin ho ito ng effect sa virus, sa fungus, exoparasites. So, nagiging antimicrobial na ho, hindi antibiotic lang. Nagkakaroon din ho ito ng anti-cancer effect. And nakalalakas ho ng immune system. Also, yung atin hong ultraviolet, isinasabay na ho natin ang ozone. Bakit ho? Kasi ho, ang ozone therapy, O3 ho ito so air lang ho ito, na pagka na-stay mo ho yan for mga 15 to 20 minutes, it will become O2, which is oxygen. So yung mga pasyente hong kulang na ang oxygen sa katawan, that is the reason why you feel tired, ininom mo lahat ng vitamins pero hindi ka pa rin lumalakas, no? So, pag i-ozone mo po yan, biglang lakas po yan, no? So, but, ang maganda, isasabay mo sa ultraviolet kasi yung ozone mo or O3, sasakay ho siya sa blood. Pagka isinabay mo kasi sa blood, yung O3, mas matagal ho siyang mag-evaporate. Unlike, gagawin mo siya as ozone lang, hindi ka nag-extract ng blood, sandali lang ho, ano na yun, evaporated na. So, kailangan ho, isabay ninyo sa blood. Sa atin ho, pag sinabay sa blood, dadaan na ho yun sa ultraviolet machine where it will sterilize and sanitize your blood. Kaya kahit mahihirap pong infection tulad ng HIV and also hepatitis B, kaya niya hong patayin, no? At ito hong apat na to, bukod sa antibiotic, yung biofilm ho na pinag-uusapan natin, kaya niya hong tanggalin ang biofilm na bumabalot sa bacteria, fungus, and eggs of parasites. So sigurado ho tayong tatalab ang ating antibiotic. And nakalimutan ko yung atin hong coffee, Dr. Irene Lim's Herbal Coffee. So, ito ho, hindi nakakatanggal ng biofilm. But kasi nga ho, 15 herbs ho ito. So, puno ho ito ng antioxidant, no? So, puno ho ito ng sustansya. Yung pang-araw-araw nyo hong pag-inom nito, once or 3 times a day, at talagang lumalakas kayo. Pati yung mga masasakit po ninyo, actually, nakakabawas to ng mga rayuma, no? And may anti-parasite, nakakababa ng sugar, at maganda ho ito sa kidney. At actually, marami pa hong iba. Kaya ugaliin nyo ho, daily support po natin ito. Kasi hindi naman kayo araw-araw makakapunta sa clinic for ito hong complementary approach natin. No? Okay, last message or reminders natin, Dok, para nga po makaiwas sa paulit-ulit na UTI. Ayan, no? So, ugaliin ho natin na kung kayo ho ay madalas kapitan ng UTI, so kailangan ho, siyempre, uminom kayo ng maraming tubig, tamang pahinga, tamang pagkain, iwasan niyo ho ang junk foods, enough sleep, enough water, and ayan, pag palagi ho kayong nag-UTI, gamutin ho natin properly. So, root cause, antibiotic, plus magpa-complementary treatment ho kayo tulad ng ating laser, high-dose vitamin C, ultraviolet with ozone, and yung atin hong Dr. Irene Lim's Herbal Coffee. Actually, pwede nyo hong gawin yung complementary blood tensing natin na yan kahit ho wala kayong sakit. Pwede nyo hong gamitin yan for health prevention and also anti-aging po. At muli, Doc, para nga po sa mga interesado na mag-avail po ng complementary approach sa inyong clinic, ang inyong pong address and hotline number. Okay, so open pa ho ang ating buy 2+1. Malilibre nyo ho ang atin pong vector scan, Russian technology. More than 90% ang accuracy niyan, and also parang ang binili nyo lang ho ay yung detox and blood cleansing. Also, yung atin hong drip. So kahit ho wala kayong check-up, pwede ho kayong magpa-drip. And yung atin hong soap, IV anti-aging soap, IV whitening soap. Napakagaling ho nito magbanat ng skin at magpaputi. Kaya mga elderly natin tuwan-tuwa sa ating sabon. Available ho ito sa Shopee, plus ito hong ating beauty set at atin hong coffee. Lahat po yan available sa Shopee. Kaya lang ho, wala yung mga discount pagka ho sa Shopee kayo. So pwede ho kayo sa 0922-875-2899. So beauty set, love your skin, LUVURSKIN. Kahit ilang application pa lang ho, makikita nyo na ho ang pag-glow ng inyong skin. No? And yung atin hong Dr. Irene Lim's Herbal Coffee, ayan po, kung gusto nyo hong makasave at mag-resell, buy 10 boxes, discount of 50 pesos per box, buy 20 boxes, discount of 90 pesos per box, and buy
30 boxes, discount of 100 pesos per box. Wala hong tumikim nito na hindi nagsabing masarap at ito ho ay napaka-sustansya dahil ito ho ay blended with 15 powerful natural ingredients. And yung atin hong anti-diabetic shot and anti-obesity shot, once a week lang po ito. Kaya hong i-handle at ipasok sa normal ang inyong sugar. Elderly, habang kayo ho'y hindi pa alagain at hindi pa bedridden, magpa-treatment na ho kayo sa ating clinic habang hindi pa huhuli ang lahat. And yung mga ayaw ng opera, gallstone, kidney stone at barado ang puso, so yan po ay pwede nating ma-attain nang hindi ho kayo ooperahan. PRP, platelet-rich plasma, so yan po ay parang stem cell. Bukod ho doon, ito ho ay for tissue repair, cell regeneration, and cell repair, no? So para ho, ayan, yung mga organ ho natin na nasisira na. So pwede pa rin ho nating mapagana yan, no? Tulad ng may mga CKD at yung mga na-stroke, yung mga may Alzheimer's, osteoarthritis, no? Marami na ho tayong napalakad, no? Pero wala hong magic, of course, no? And sa PRP. Book 1 and Book 2, ayan, Unveiling the Truth of Diabetes, and Food 101, ang inyong magiging Biblia when it comes to food. Pakitype nyo lang ho ang Doc Irene Lim, both sa YouTube, Facebook, Reels, and TikTok, pati na ho FB page natin, which is Ano Ba Talaga Doc? Unit 1101, Clinica Medica 101, Centuria Medical Makati, our hotline 8546-9412, 0922-875-2899, 0919-995-6168. I repeat, 8546-9412, 0922-875-2899, 0919-995-6168. Thank you so much, Dr. Irene Lim, and keep safe always. God bless po. Keep safe, God bless, and good night. Yan nga po ang kabuuan ng ating discussion. Paulit-ulit na UTI, huwag baliwalain para hindi na humantong sa malalang kondisyon. At kahit tapos na nga po ang summer, keep yourself hydrated. Uminom po ng tubig. Maraming salamat po Luzon, Visayas at Mindanao. Nakasama nyo nga rin po Eleni Bensal, bumabati ng magandang gabi at magkarinigan tayo hanggang sa susunod. Dito pa rin po sa programang Lunas Extension sa DZRH at RHTV. Mga kalunas, hanggang bukas dito sa Lunas Extension. This time check.